Napanood nyo naman po siguro yung interview neto ni Eric Sylvester Stallone. Utang inan to, matigas ang mukha talaga nito eh. Sabi ko nga sa inyo, akala ko ang matigas sa mga tulpo yung paninindigan eh. Ang matigas pala sa tulpo yung mga mukha nila. Hindi si Ben Tulpo ah. Etong Erwin Tulpo tsaka Rapi Tulpo. Matigas pala ang mga pagmumukha ng mga ito. Yung kapatid nito na si Rapi Tulpo, bilib na bilib ako dyan noong mga nakaraan. Sabi ko, hoy, Rapi Tulpo, binabanatan yung loan better. Puta, tangina sa kamakita na nanal ng loto, isang linggo-linggo. Nananalo sa loto linggo-linggo, mga bossing. Sang ka naman. Oo, tapos dati matapang na matapang si Rapi Tulpo na talaga naman ipinatawag si ganito, si ganyan. Tapos kausapin si ganito, yung IT, ganito, ganyan. Ang dami niyang mga sinasabi. Tapos biglang, putya, pinatawag sa may Malacanang, may picture sila. Tapos pagkatapos nun, biglang napipina siya. Oo, pero Diego Latigo, totoo yan. Meron tumalo kay Mon Tulpo sa Kakupalan. At ang tumalo kay Mon Tulpo sa Kakupalan, itong kapatid niyang walang silbi sa buhay. Itong si Erwin Tulpo. Ang tindi nito, ang kapal ng muka, proud daw siya. Proud daw siya na TNT siya. Hoy, Erwin Tulpo, for your information, hindi ka TNT. Anong sinasabi mong proud TNT? Manloloko. Hindi ka TNT. Tanga. Ang TNT, walang papel. Kaya nga tago ng tago eh. Tago ng tago, meaning walang papel. May papel ka. May passport ka na ina-renew mo pa noong 2021. Dokumentado ka. Hindi ka TNT, manloloko ka. Pinagsasasabi mong proud TNT. Tangina, ginamit mo pa yung mga undocumented na mga kababayan natin na nagsasakripisyo at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Iba ang estado mo. Sir, ang estado mo, niloko mo yung gobyerno ng Amerika. Nagpanggap kang isang pinanganak sa Amerika, nagkaroon ka ng dokumento, tas nagkamal ka ng mga benepisyo ng isang Amerikano. Hayop ka. Meron kang driver's license, social security number, tapos may mga insurances ka. At lahat ng benepisyo ng isang bona fide na Amerikano, tinanggap mo. Anong sinasabi mong TNT ka? Mandurugas ka, kamo. Tangina niyan. Nag-antay ka ng 1 linggo bago ka sumagot. Sumagot ka, kabubuhan pa. Mabubola mo yung mga abnormal na nakikinig sa'yo. Pero kilala mo kaming mga DDS. Dati kang nagpanggap na DDS eh. Alam mo for a fact na matatalino ang mga Duterte supporters, lalong-lalo na yung mga Duterte critical vloggers. Tapos mag-iinarte ka na ganyan, sasabihin mo kaya ka inaatake dahil number 1 ka sa survey. Ulul! Ano sabi mong number 1 ka sa survey? Matagal ka nang nagna-number 1 sa survey. 3 elections na nagna-number 1 ka sa survey. Hindi ka tumatakbo nun. Alam mo kung bakit? Kahit nag-number 1 ka na noong 2016. Noong 2019, nag-number 1 ka din sa survey for senatorial, sa mga senatorial chorba-chorba. Alam mo kung ba't hindi ka tumatakbo, Erwin Tulpo? Kasi nga, alam mo, Amerikano ka at niloko mo ang bansang Amerika, nagkamal ka ng mga benepisyo using a document na hindi naman sa'yo. Nek mo. Kapal ng mukha mo. Dumikit ka pa sa mga Duterte.
Oo, kamo, kaya galit ka sa mga vlogger dahil ibinisto ng mga vlogger yung scam mo sa buhay. Huwag mong sabihin, Erwin Tulfo, na sa hirap ng buhay nag-apply ka sa Amerika. Ulul! Walang mahirap na nagpupunta sa Amerika. Abnormal ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang pamasahe papunta ng Amerika? Taas ng pamasahe papunta sa Amerika. Sabihin mo, naghihirap ka, wala kang pambili ng diaper ng anak mo. Pero may pamasahe ka papunta ng Amerika. Sino niloko mo? Tangina, paano ang naging mahirap? Abogado na si Montulfo nung panahon na yun. Abogado na si Montulfo nung panahon na yun, ibig sabihin, mayamang kayo. Tangina, makakapag-abogado ba yung kapatid mo? Hindi naman matalino yun. Nakaginamit mo pa, nagpaawa ka pa. Naaawa ako sa mga nadideport. Gago, hindi ka madideport. Alam mo kung bakit? Mandurugas ka eh. Nagpanggap ka na ikaw ay isang tao na ipinanganak sa Hawaii. Utangin na yan, yung pala pinanganak ka sa Visayas. Anak ng tinapay ka, ginamit mo pa, meron pa siyang, nagsisimula pa lang kasi nun, lampin-lampin lang nun eh. Nagsisimula pa lang ang diapers. Mahal ang diapers, kaya sabi ko, mag-a-abroad ako para may pambili ko ng diapers. Ulun! Ang ina ka, malaman diapers dito. Anak ng tinapay, kaya sabihin mo, Erwin Tulfo, sinungaling ka. Okay lang naman kahit manalo ka eh. Pero alam mo sa sarili mo na sinungaling ka. Hindi ka binabanatan ng mga DDS dahil number 1 ka. Alam mo ba't ka binabanatan ng mga DDS? Kasi putang ina, traidor ka. Traidor ka. Ginamit mo ang mga Duterte since 2016. Nagmukha kang Duterte. Puro ka Duterte, dikit ka ng dikit sa mga Duterte, tapos ngayon, aso ka na. Aso ka na ni Tambaluslos. Water Lady 318, wala pang diaper ng 1988. Hindi nga, sabi nga niya, nagsisimula na daw yung diaper noon. Kaya nga sabi niya, oh shit, magsisimula na yung diaper. Wala akong pambili ng diaper para sa aking mga anak. Kaya mag-abroad ako, magbayad ako ng daan-daang libo. O ng, magkano kaya pamasahe nung 1988? Oo, nagbayad ako ng pamasahe, papunta ng Amerika. Tapos, magpapanggap akong pinanganak sa Hawaii. Hindi ka binabanatan, Erwin Tulfo ha. For your information, you're a nobody. Oo, mas nasaktan lang kami ng sobra, Erwin Tulfo. Kasi of all people, akala namin ang mga Tulfo may bayag, may paninindigan. Of all people, akala namin ang magtatarador sa bayan. Oo, akala namin hindi kayo magtatarador sa bayan, lalong-lalo ka na. Akala namin matapang ang mga Tulfo, idol namin ang mga Tulfo, hindi yan sila mga traidor. Putang ina, taga ABS-CBN ka nga talaga. Oo, produkto ka nga talaga ng ABS-CBN. No wonder, tinanggap ka ng ABS-CBN kasi tarantado ka din katulad nila. Oo, traidor ka din katulad ng ABS-CBN. Tapos sasabihin mo, binabanatan ka namin dahil number 1 ka. Wala kaming paki kung number 1 ka. Binabanatan ka namin at ini-expose ka namin dahil naloko mo kaming lahat. Akala namin Duterte supporter ka talaga. Akala namin para ka sa pagbabago. Akala namin para ka sa matino. Utang ina, wala kang ginawa. Pag upo mo sa Congress, puta ina, sinalsal mo na ng sinalsal si Tambaluslos. Ni Nick, traidor talaga mga Tulfo. Hindi, 2 Tulfo lang traidor.
Ito at si Rapi, tinraidor ang sambayan ng Pilipino. Ginamit nila yung kanilang followings, ginamit nila yung kunyari, maka Duterte sila para manalo sila. Nung nakaupo sila, wala na. Utang ina, yung mga issue ng bayan natin, akala natin, binoto natin sila dahil ipagtatanggol tayo ng mga to sa mga magnanakaw. Tang ina, ngayon tahimik sila. Yung mga bibig nila punong-puno. Sabi nga ni Diego Latigo, binabanatan ka kasi di mo deserve manalo dahil palsipikador ka at sinungaling. Totoo, sinungaling ka. Hindi mo sinagot yung issue, nagpaawa ka lang. Meron ka pang sinasabi na, kung krimen ang pagiging TNT, then I am guilty. Ulol, hindi ka nga TNT, hindi ka namin dun binabanatan. Binabanatan ka namin kasi sinungaling ka. Bakit ka nagsinungaling sa Amerika? At pinanindigan mo yung kasinungalingan mo hanggang 2021. Nagre-renew ka pa ng American passport mo eh. Ilang beses mo ni-renew yung American passport mo. Mayamang ka na, nasa ABS-CBN ka na, may pambili ka na ng diaper. Nasa gobyerno ka na nga eh. Niloloko mo pa rin yung gobyerno ng Amerika. Anong tawag sa'yo? TNT ka pa din? Hindi ka TNT, sir. Loko-loko ka. Magnanakaw ka ng identity. Sabi nito ni Dins Engcar, si Ben Tulfo hindi nagtatraidor, boss Dada. Pa kapag nanalo dyan na, aabangan natin yan. Huwag natin munang isama yung isang kapatid dito sa dalawang bulok. Bagamat isang dugo lang ang nananalaytay sa mga yan, I am sure kung bulok yung dalawa, alangan namang gayahin mo pa. Hindi ba? Nakita mo nga, sinusuka na ng sambayanan nitong mga to eh. Tapos gagayahin mo pa. Napakalaking tanga ni Ben Tulfo kung gagayahin niya itong dalawang kapatid niya. O hindi ba? Kaya umaasa pa rin tayo na may isang Tulfo na matino. Kasi lahat na nung Tulfo na nakilala natin, bugok. Mula mo sa Montulfo, Abnoy. Dito sa Rapi Tulfo, Bading. Ito naman, traidor. Di ba? Tama, mali. Di ba Marjorie Maniago, boss D? He's considered US military veteran. May mga benepisyo din niya ng mga veterans dito. Lalo na pag nag-claim sila ng disability dito. Doon siya nag-file ng tax niya until 20... Imagine, sasabihin mo, proud TNT ka? Pensionado ka pa pala sa Amerika? Pasensya na sa mga Tulfonatics. Pasensya na sa mga Tulfonatics. Tanungin niyo mga sarili niyo. Hinihiring ni Montulfo yung sa PCSO. Putang ina, nakailan ng loan better ang nanalo. Nasaan na si Rapi? Wala na. Hindi niya na hinihiring yung sa yung sa smuggling, di na rin niya hinihiring. Ano nangyari? O doon tayo dismayado. Pero naniniwala tayo baka mag-bounce back naman ng mga yan. Baka naglalaro lang kasi mukhang maaga sila nabulok eh. Baka naglalaro sila, baka sakaling oferan sila ng mga dilawang tae maging standard bearer for 2028 or oferan sila ng mga loyalista nga na maging standard bearer for 2028 dahil sirang-sira na itong si Tambaluslos. Umaasa siguro sila dun. Oo, dahil talagang siguro mga politiko talaga sila siguro. Pero huwag muna natin damay si Ben Tulfo. Kakausapin pa namin yun. I-scrutinize namin. Kami malalaman namin, pag nakausap namin si Ben Tulfo at nalaman namin na chinacharot kami, hindi namin susuportahan yan. Hindi ba? Sabi ni Deca Zulica, nahirapan na akong paniwala. Sabi ko nga sa inyo eh. Itong si Erwin, wag na natin dami si Rapi Tulfo, bahala sa buhay niya. May sarili siyang politika, nabulok siya, nagpakilala siya. 3 taon pa lang siya sa panunungkulan, nagpakilala kaagad siya na traditional politician din pala siya. Hindi niya pala tayo kayang ipagtanggol. Umasa tayo na baka sakali itong Erwin Tulfo, putang ina, biglang tumanggap ng posisyon. Sa mga Marcos, okay lang. Okay, akala ko nabudol eh. Hindi, puta, ito masaklap. Ito masaklap, puta ragis yan. Naging pa siya. Naging aso pa siya ni Tambaluslos. Doon ako nawalan ng gana eh. Tapos ngayon, sasabihin niya na kaya siya binabanatan dahil number 1 siya. Hindi sir, kaya ka binabanatan dahil Amerika mismo nag-expose sa'yo. Sabi ng Amerika, loko-loko ka.
Oo, at wala kang karapatan bilang isang manloloko, swindler, scammer. Scammer ka, sir. Ano sinasabi mo? Wala kang inistapa, wala kang ganito, wala kang ganyan. Wala kang inistapa? Tumatanggap ka ng benepisyo galing sa Amerika, hindi ka naman pala Amerikano, tapos wala kang inistapa ka mo? Mas matindi pa. Mas matindi pa sa pagnanakaw yung ginawa mo. O mantakin mo, ang bait-bait sa'yo ng bansang Amerika, niloloko mo pala sila. Eh kung yung bansang Amerika, ang bait-bait sa'yo, niloloko ka, paano pa kaya yung Pilipinas? O hindi niloloko mo rin Pilipinas. Sabi nito, kung 4 years siyang nasa military, hindi siya magpe-pension. May anak akong nasa army. Hindi nga, let's say for example, hindi siya nagpe-pension. Pero sigurado ako may mga benepisyo to. May mga benepisyo to ng Amerika. Maganda mga benefits kaya sa Amerika. Sigurado ako nagpa-hospital na to sa Amerika. Ang ganda kaya ng mga benepisyo ng mga hospital sa Amerika. O sigurado ako nakatanggap to ng benepisyo mula sa Amerika. O hindi ba? Kung yung identity nga ninanakaw mo eh. Di ba? Kung yung identity ni Eric Sylvester Tulfo ninakaw mo, eh lalo pa kaya yung pera ng gobyerno, sigurado, nanakawin mo rin yan. Di ba? Nag-serve siya sa Amerika, Boss D. Oh, baka hindi rin, wala nang naniniwala rito eh. Sabi nito ni Water Lady, paano siya naging sundalo kung TNT siya? Pinaliwanag niya nga dito, TNT daw siya in the beginning, tapos doon daw sa downtown LA. Downtown LA ba o downtown San Francisco? Meron daw siyang na-meet. Oo, na nagbibenta ng credentials. So, kinuha niya yung binili niya yung credential niya. Puta, para kang double agent. Sinaulo niya yung impormasyon doon, tapos in-apply niya na siya ay isang Amerikano. So yun, nagkaroon siya ng dokumento. Nung nagkaroon siya ng dokumento, ayun, so syempre nagtrabaho siya doon. So ngayon, umuwi na siya ng Pilipinas, tapos naging reporter na daw siya. Nung reporter ka na, mayamang ka na. Nung nasa Amerika ka, mayamang ka na. Bakit hindi mo pa... Bakit niloko mo pa rin yung Amerika? Bakit nagpapanggap ka pa rin na until 2021, nagre-renew ka pa daw ng passport mo? Green card din yung passport niya. Baka blue passport na yun. Blue passport na siguro. Hindi ba? Retired military ang habi ko pero IT siya. Sige. So ito, pakinggan natin itong sinasabi dito ni Erwin Tulfo. Actually, hindi na to yung interview. Pag yung interview ang inisa-isa ko, Erwin Tulfo, mapapahamak ka. Pasalamat ka. Wala akong makita nung interview mo. Puro sa TV na lang. Sige, pakinggan lang natin itong balita ng TV5. Kahit nga TV5, hindi mo nakukumbinsi. Sige. Wala sound, Boss Dada, putol-putol, sabi ni Mami M. Sige, antayin natin maging okay. Para ka daw palang si Jason Bourne. Sige nga, antayin natin kung okay na yung audio, nawawala-wala. Antayin natin hindi kasi kayo nagpapakulay, kaya nawawala ako eh. Ito naman si Decal Julica, blue passport is diplomatic. Diyos ko naman. Blue passport ang tawag ng mga ng mga Pilipino sa passport ng Amerika dahil kulay blue. Sasasabi nyo? Blue passport is diplomatic. Blue passport, kulay blue ang passport ng mga Amerikano. Di ba? Kulay blue, kulay blue. Yung American passport, yung passport natin kulay brown. Yung passport ng mga kulay blue. Yung passport ng Canada kulay blue. Yung passport ng Spain kulay pula. Ganun. Gulo-gulo nyo. Putang ina, lahat kayo naging mga immigration expert na naman. Hindi natin alam. Ito, ano yun natin to? Pakinggan natin kung okay naman yung audio. Pakinggan natin tong sasabihin ni Erich.
O, Erich, pasok. Kalat ngayon sa social media ang umunay pamemeke ng dokumento ng senatorial candidate na si Erwin Tulfo para makakuha umano ng US passport. O, diba? Kalat ngayon sa social media ang pamemeke di umano ni Erwin Tulfo ng dokumento para makakuha ng passport or something. Sa Amerika. Yun yung issue. Ang issue dito, sir, bakit ka nagloko? Bakit ka bumili ng dokumento at ilang dekada mong niloko ang Amerika at pinaniniwala mo sila na ikaw ay pinanganak sa Hawaii? Hindi pa rin ito masagot ng mamabatas pero pag-amin niya, ilang taon siyang nag-TNT sa Amerika. Nasa front Hindi yun ang tanong. Hindi yung ilang taong kang nag-TNT. Labas na kami doon. Maraming mga nagti-TNT sa Amerika. Maraming mga undocumented sa Amerika. Respeto sa kanila na kahit ang hirap ng buhay ng isang TNT, lumalaban pa rin sila sa buhay kahit na delikado. Mantakin ko kapag ikaw ay TNT, wala kang hindi ka pwedeng mag-drive. So, napakamahal mag-commute. Napakamahal mag-commute. Napakaswerte mo kung ikaw ay undocumented, makakuha ka ng trabaho na stay-in ka para hindi ka namamasahe. So, you will get the full benefit of yung sweldo mo. Pagka TNT ka, babaratin ka sa sahod. Ang magbabarat sa'yo, kapwa mo pa Pilipino. Pagtatrabahuhin ka nila sa mga grocery stores nila, sisweldohan ka nila ng mababa, hindi ka makakapagreklamo kasi nga undocumented ka. Anong gusto mo? Maging homeless ka dito o tanggapin mo yung ibibigay namin sa'yo? Ganon. At marami pang iba. Hindi ka pwedeng magsumbong sa pulis kapag hinold up ka. Kasi nga undocumented ka. Kukuhanan ka ng impormasyon ng pulis. Wala kang may bibigay na impormasyon. Vulnerable ka. O pwede kang mapatapon sa Pilipinas. Diba? So marami pang iba. At talaga namang taas ang kamay natin sa mga yan. Napakaraming mga Pilipino dyan sa ibang bansa na kailangan pa nilang makipag-asawa minsan sa mga matatanda. Yung triple M, sabi nila matandang mayaman, 4 na M pala. Matandang mayaman, malapit na mamatay. Nag-aasawa pa sila sa ganun. Minsan kailangan nilang kainin yung katotohanan para lang sa mailap na citizenship at green card. Hindi ba? Dati TNT ako. Stay in ako. Amo ko Pinoy. Naging yaya ako. Barat talaga. Totoo yan. Oo. So yun mga bossing. 4M. Matandang mayaman, madaling mamatay. Okay lang sana kung aalagaan mo lang. Paano kung kakainin mo na? Yung kulubot yun. Alam niyo yung champoy. Minsan maraming pumapatol sa ganun para lang nga sa pero at least yun legal. Diba? At least legal yun. Ito, ang ginawa mo hindi legal. Hindi legal ang ginawa mo. Mantakin mo. Bumili ka ng identity ng iba, in-apply mo, sinabi mo, you are eligible for citizenship because you were born in the Pacific, yung Hawaii. So nagkaroon ka ng dokumento at nakinabang ka ng nakinabang. So ka doon, hindi ka nag-TNT, nanloko ka. Parehas kayo ng kuya mo. Yung kuya mo, 'di ba, si Rapi Tulfo, kinasal na, nagpakasal ulit. Hindi ba? Imaginein mo yan. Yung kapatid mo, kasal na, nagpakasal ulit, walang hiya na yan. Wala kayong batas, Mga kayo, mga lawbreakers kayo,
Di ba? Di ba si Rafi Tulfo, meron siyang kaso, kinakasuhan siya nung dating kinakasama niya. Kasal din pala siya doon, tapos nagpakasal siya ngayon. Di ba? May mga ganun silang kaso-kaso. Ganyan kayo. Dapat kayo sumusunod sa batas dahil mga mambabatas kayo eh. Tapos ngayon, may mga kaso pala kayo. Tapos tumatakbo kayong mga mga mambabatas, magkapatid talaga kayo ha.